Good morning po sa ating lahat at tayo po ay dadako na po sa ating pong message po ngayong umaga po na ito. Ang ating pong message, ang title po, Let Us Believe in Jesus. Let us believe in Jesus. Okay, so ang sabi po ng 2 Corinthians chapter 4, ito po ay sulat po ni Apostle Paul. Ang sabi po, therefore, seeing we have this ministry, as we have received mercy, we faint not. Verse 2, but have renounced the hidden things of dishonesty, not walking in craftiness, nor handling the word of God deceitfully, but by manifesting to every man's conscience in the sight of God. But if our gospel be hid, it is hid to them that are lost, in whom the God, lest the light of the glorious gospel of Christ, who is the image of God, should shine unto them. For we preach not ourselves, but Christ Jesus the Lord, and ourselves your servants for Jesus' sake. Verse 6, for God, who commanded the light to shine out of darkness, hath shined in our hearts, to give the light of the knowledge of the glory of God in the face of Jesus Christ. Let us believe in Jesus. Alam niyo po, sinulat din po ni Apostle Paul sa 1 Corinthians chapter 15, ito po yung summary po ng gospel. At ang sabi po ng 1 Corinthians chapter 15 verses 1 onwards, moreover, brethren, I declare unto you the gospel which I preach unto you, which also ye have received, and wherein ye stand, by which also ye are saved, if ye keep in memory what I preached unto you, unless ye have believed in vain. For I delivered unto you first of all that which I also received, how that Christ died for our sins according to the Scriptures, and that he was buried, and that he rose again the third day, according to the Scriptures, and that he was seen of Cephas, then of the 12. After that he was seen of above 500 brethren at once, of whom the greater part remain unto this present, but some are fallen asleep. After that he was seen of James, then of all the apostles, and last of all he was seen of me also, as of one born out of due time. Ito po yung pagsusulat ni Apostle Paul. Kung makita natin sa 2 Corinthians chapter 4 and 1 Corinthians chapter 15, it seems like he was proving to the Corinthian church that Jesus is real. Na totoo po ang ating pong Panginoong Hesus. At alam niyo po, patuloy po tayo dapat mag-preach patungkol po sa Panginoong Hesus, sapagkat sa mundo po natin ngayon, marami na pong hindi naniniwala sa ating pong Panginoong Hesus. Marami na pong nagdi-disprove sa existence po ng ating Panginoong Hesus, o ibig sabihin po kung ano po yung ginawa po ng ating pong Panginoong Hesus. Yung kanyang burial, may controversy. Yung kanyang buhay, may controversy. Yung kanyang resurrection, may controversy. Ito po ay lahat po na ginagawa po ng tao upang yung pagiging tagapagligtas ng ating pong Panginoon. Pero I have to tell you that in history, wala pong kayang mag-disprove. Sulat po, no? May mga naisulat po outside the Bible patungkol po kay Jesus Christ. Iba-iba pong mga writers, mga historians na hindi nasa side ng gospel. Pero, alam niyo po, ay nagsulat po patungkol po kay Jesus Christ or sa kanya pong mga tagasunod. Kaya, undisputed po na ang Panginoong Hesus ay bumaba po dito sa lupa. Undisputed po na may Jesus Christ in history. Ang dinidispute na lang po ng mga tao ay yung pagiging tagapagligtas ng ating pong Panginoon. Upang ito po ay pagkilos po ng dyablo upang wag maniwala ang mga tao, patuloy pong mabulagan ang kanila pong mga isipan patungkol po sa katotohanan. Kaya itong mga sulat ni Apostle Paul, panahon pa lamang po nila ito at ilang taon pa lamang pong namatay ang ating pong Panginoong Hesus at nabuhay magmuli, nag-ascend sa kalangitan, pero kailangan na pong i-defend yung gospel. Sapagkat doon pa lang po sa time na yon ay marami na pong nagdi-disprove patungkol po sa gospel. Kaya alam niyo po mga kapatid, tayo po naniniwala sa Panginoong Hesus ay patuloy na dapat po ituro po ang Panginoong Hesus. Let us continue to believe in the Lord Jesus Christ and let us continue to preach the Lord Jesus Christ. Alam niyo po, ang human truth po, isa po sa natutunan ko po sa pagtuturo po ng ating pong mahal na pastor, no, ating mahal na bishop. Ang katotohanan po, base po sa human knowledge, biased po yan. It depends kung sino po sa history ang nananalo at tatalo. Kapag nanalo ka in history, malamang mabango yung pangalan nyo. At nakikita po natin yan dito po sa current situation po ng ating pong bansa, no?
iba-iba yung katotohanan at sa totoo lang nagugulo na po tayo. Ano ba ang totoo? Ano ba ang tama? Sino bang dapat paniwalaan? Pero alam niyo po, pagdating po sa truth ng Panginoon, isang side lang po yan. Hindi po yan losing or winning side. Again, kung human truth po ang pag-uusapan, bias po yan. It depends who's the victor and who's the loser, who's the writer of history. But pagdating sa truth ng Panginoon, isa lang ang side niyan. God's side only. Isa lang po ang katotohanan ng Panginoon. Yung nakasulat po dito po sa Biblia. So Jesus himself showed Paul the truth of the gospel. Kaya nga dun po sa 1 Corinthians chapter 15, no? Sabi niya, he was seen last, no? Si Apostle Paul yung huling nakakita. Jesus himself showed the truth to Apostle Paul. At nakita rin po natin na recorded po sa Acts chapter 9 kung paano niya nakatagpo ang ating pong Panginoong Hesus sa road to Damascus. Pero sa atin po, mga mananampalataya, sa atin pong mga nakikinig, how do we say that we believe in Jesus? Ano ang dapat po nating sabihin sa mga tao na hindi naniniwala sa ating pong Panginoong Hesus at hindi naniniwala na siya ay tagapagligtas? I would like to present to you, mga kapatchers po natin, no, mga viewers po natin, I will now present to you my personal study on why I believe in Jesus Christ. Una po, number 1, why do I believe in the Lord Jesus Christ? Why should we continue to believe in the Lord Jesus Christ? Unang-una po, because of the scriptural prophecies. Dahil po sa mga propesiya po na ating pong nakita, no? So, umpisa pa lang po, may preservation na pong tinatawag, no? Preservation po ng text. Yung mga Masoretes, they preserve the Hebrew text of the Old Testament. Ito po yung tinatawag nating Masoretic text. Pag tinignan po natin kung paano po naisulat yung Bible, kumbaga, ang gusto ko po i-point out dito, sa preservation pa lang po ng Biblia, makikita na po natin yung pagkilos po ng Panginoon, that it is not natural, it is supernatural. Yung Bible po na hawak natin, the way it was preserved, something that human cannot do. Imagine nyo po, isinulat po ang Bible with 40 different writers from all backgrounds of life. Okay? For a period of 1,600 years with incredible unity. Wala pong pagtatalo sa side po ng Bible. Kung alam niyo po, dalawa pa lang pong magsulat, pwedeng magkaroon na po yan ng contradiction. Pero imagine niyo po, 40 writers, almost 40 different writers, ang nagsulat po ng Biblia, ginamit ng Panginoon as human instruments, pero walang contradiction, with incredible unity. Yan pong nakita po natin, no? Sa Bible po. Tapos tingnan niyo po, 1,600 years po siyang sinulat. Yun po yung period. Ganun po katagal. Pero nakita po natin yung consistency, no? Yung consistency po ng Biblia po. So, the Bible is not just any other type of text. It's a reliable source of history, parallel even to the antiquity of the Jews na sinulat po ng isang non-believer na si Flavius Josephus. So pag tingnan niyo po, pwede siyang i-relate din po sa isa pa pong piece of history na sinulat po ng hindi mananampalataya at wala sa side po ng mga Hudyo. So, ganun po natin makikita po yung consistency ng Bible, yung reliability po ng Bible. So, yung mga bagay po na yon. Sabi po ng salita ng Diyos sa Isaiah chapter 40 verse 8, "The grass withereth, the flower fadeth, but the word of our God shall stand forever." Sabi po sa New Testament, Matthew chapter 24 verse 35, "Heaven and earth shall pass away, but my words shall not pass away." Ano po ang gusto kong ipunto po dito? Doon pa lang po sa uri ng preservation, doon pa lang po sa uri po ng ating pong nababasa po, sa period of time na naisulat, sa dami ng mga taong ginamit ng Panginoon, makikita po natin talaga na kakaiba po ang Bible sa lahat po ng libro. Ito po ay supernatural. It is not natural. Kung dalawang tao, pwedeng magkaroon ng contradiction. Kung sinulat mo yan ng matagal, pwedeng magkaroon ng revisions, no? Pero ang Bible, wala pong revision. Wala pong second edition Bible. Wala pong third edition Bible. Isa lang po ang edition po ng Bible. Alam niyo ba kung bakit po ito consistent? Alam niyo po ba kung bakit ito po ay well-preserved? Alam niyo po ba kung bakit kahit ang dami pong taong nagsulat nito, ay united po yung ideas, united po yung texts.
sa Bible. Alam mo kung bakit? It's because the author of the Bible is none other than but God. Ang Panginoon lamang po ang nag-iisang author po ng Bible. He used human instruments to write the Bible. But the contents of the Bible, the very words of the Bible, the author of that is the Lord. Is our God. Opo, Panginoon po ang author po niyan. At alam niyo po, kung ba't ako naniniwala sa Panginoon, sapagkat may mga propesiya pong naisulat po sa Old Testament na siyang natupad sa New Testament. Kaya yung preservation, makikita po natin kung paano po na-preserve ang Bible, kapanipaniwala na po siya. Yung precision po niyan sa buhay po ng Panginoong Hesus, napakadami pong propesiya po na na-fulfill po ni Jesus Christ. Napakadami propesiya po sa Old Testament, separated by 1,000 years, no? Doon po sa Old and New Testament, lalo na may 400 silent years. So kung titingnan po natin from Genesis hanggang Malakay, tapos Malakay papunta po sa New Testament, more than 1,000 years po yan. 2,000 years nga po yata yan kung di ako nagkakamali po. Pero yung precision po ng mga hula po patungkol po sa parating na tagapagligtas, nakita po natin yan sa Panginoong Hesus. Tignan niyo po yung ilang po mga prophecies na babanggitin po natin na naihula po sa sa Old Testament pero natupad po sa New Testament. Sabi po sa Genesis 49:10, the scepter will come from Judah. Sa Luke chapter 3 verse 33, natupad po yun. Yung virgin birth po na sinabi po sa Isaiah chapter 7 verse 14, natupad po sa Luke 1:35. The Messiah will end up in Egypt. Sinabi po yan sa Hosea 11 verse 1. Natupad po yan sa Matthew chapter 2 verses 14 to 15. Ang sabi po ng Bible, He will be born in Bethlehem. Hinula po yan sa Micah chapter 5 verse 2. Natupad po sa Matthew chapter 2 verses 4 to 6. He will destroy the devil, Genesis 3:15. Natupad po sa 1 John 3:8. He will be a stumbling block for Jews. Hinula po sa Isaiah 8:14. Natupad po sa 1 Peter chapter 2 verses 7 to 8. O nabanggit po sa 1 Peter yung katuparan po niyan, verse 7 and 8. John the Baptist will precede him. Mauuna po si John the Baptist. Sinulat po yan sa Isaiah 40:3 to 4. Natupad po sa John 1:23. Yung triumphal entry niya sa Jerusalem, nahula po yan sa Zechariah chapter 9 verse 9. Natupad po sa Matthew 21 verses 8 to 10. He was betrayed for 30 pieces of silver. Ang sabi po sa Zechariah 11, 12, and 13. At natupad po yan sa Matthew 27, 6 to 10. The Passover lamb symbolism sa Exodus 12:46 ay nakita po natin sa John 19:31 to 36. And by the way, Jesus died during Passover. He was cursed being hanged on a tree. Sabi sa Deuteronomy 21:23. Nakita po natin yan sa Galatians chapter 3 verse 13 o yung idea po sa Galatians 3:13. Jesus was silent while being accused. Ang sabi po sa Isaiah 53 verse 7, natupad po sa Matthew 27 verse 12. Soldiers divided his garment and cast lots on it. Ang sabi po sa Psalm 22 verse 18, nakita po natin sa Matthew 27:35. Tinusok po si Jesus sa tagiliran, Isaiah 53:6, Zechariah 12:10, nakita po natin sa John 19:37. Even the very words on the cross, Psalm 22 verse 1, ay nakita po natin sa Matthew 27 verse 46. Kahit 1,000 years po yung difference po niyan, ay nakita po natin yun, even yung mga words niya dun po sa krus ng Kalbaryo. Jesus drinking vinegar on the cross in Psalm 69 verse 21, nakita natin sa Mark 15:23 and 36. Even his resurrection in Psalm 16:10 ay nakita po natin sa Luke 24. Kaya ano po, bakit ko po sinabi po lahat ng yon? Marami pa po mga hula po natutupad po sa buhay ng Panginoong Hesus. Pero ba't ko po sinabi po yung mga major po na mga hula? Napakahirap pong gawin po nun. Kung isang hula lang po, yung pwede po nating makita po sa buhay ng Panginoong Hesus, maaring nasabi natin pilit pa. Pero yung ganyang kadaming hula na tupad lakad sa buhay ng Panginoong Hesus, kakaiba po yun. That's why I need to believe continuously to the Lord Jesus Christ. That's why we have to continually share the Lord Jesus Christ. That's why we have to continually
tell the people that Jesus Christ is real. That His, yung salvation na ino-offer niya, totoo po yun. Bakit po? Ang dami pong mga hula sa Old Testament na tupad po sa buhay po ng Panginoong Hesus. Nakita po natin kung paano piniserve yung Bible. Nakita po natin yung precision po nung Biblia mismo sa buhay ng Panginoong Hesus. Alam niyo po, dahil po sa mga bagay po na ito, yung probability po to declare that Jesus is the Messiah, that Jesus is our Savior, sabi po dito po sa research ko po, the probability of Jesus being the Messiah as foretold by the prophecies is not 99%, not 99.9%, it is 100%. Kung hindi ba po reliable po, if that is not reliable enough to believe in Jesus, hindi ko na po alam. Sabi po ng Luke 24:27, and beginning at Moses and all the prophets, He expounded unto them in all the scriptures the things concerning Himself. In-expound ng Panginoong Hesus sa mga tao yung nakalagay po sa scriptures, particularly sa Old Testament po ito, nung time po nila, concerning po sa Kanya po. So, sinabi Jesus Christ na itong mga nangyari po sa Old Testament, itong mga hula nito, patungkol ito sa akin. Yun mismo ang claim ng Panginoong Hesus. At alam niyo po sa probability po, talagang 100% Jesus Christ is the Savior. Jesus Christ is the Messiah, the awaited Messiah. Siya po yun. So, bakit natin tanghal ang Panginoong Hesus? Why we have to continuously believe in the Lord Jesus Christ? Why should I believe in the Lord Jesus Christ? Saving power. Pangalawa po, because of His saving power. Dahil siya po ang tagapagligtas. Alam niyo po, sa salvation po, meron pong dalawang key roles. Yan po ay, una po, the one who needs saving and the one who will do the saving. Again, in salvation, may dalawang key roles tayong dapat makita po dito. The one who needs saving and the one who will do the saving. Yung isa po, di ba? Yung nangangailangan at yung isa, yung tagapagligtas, yung Savior. Pero yung Savior, may requirements din po siya. Ano po yung requirements? So, dun muna tayo sa nangangailangan ng tagapagligtas. The one who needs saving, kailangan incapable siya of saving himself or herself. Kasi madidefeat yung purpose po kung kailangan mo ng kaligtasan, pero kaya mo namang iligtas yung sarili mo. It defeats the purpose. So, ibig sabihin, yung nangangailangan ng kaligtasan, dapat incapable of saving himself or herself. Now, may requirements man po yung pagiging tagapagligtas. Ano po yun? Yung capability niya to save. Okay? Or ability to save. His capability to save, he is able to save, and his compliance to submit, o yung willingness po niya to save. So, dapat siya po, kaya niya pong magligtas, okay? At dapat willing siyang magligtas. Voluntary siyang magliligtas. At nakita po natin sa ating Panginoon, Jesus po yan, na siya ay able to save. Sinabi po yan sa 2 Timothy chapter 1 verse 12 at Hebrews 7:25. Sige nga po, ating pong buklatin po. Sabi po ng 2 Timothy chapter 1, verse 12, for the which cause I also suffer these things, nevertheless, I am not ashamed, for I know whom I have believed, and I'm persuaded that He is able to keep that which I have committed unto Him against that day. Ganun din po sa Hebrews chapter 7, verse 25. Hebrews chapter 7. Wherefore He is able also to save them to the uttermost that come unto God by Him, seeing He ever liveth to make intercession for them. So sa unang verse natin, the Apostle Paul is persuaded to believe, to commit. Kasi he is able to save it. He is able to retain our salvation, to keep our salvation. At sabi sa Hebrews chapter 7 verse 25, kaya niyang magdigtas to the uttermost. Walang matitirang kasalanan na pwedeng magbulid sa atin sa impyerno. And His willingness to save. 2 Peter chapter 3 verse 9. Ang sabi po ng 2 Peter chapter 3 verse 9,
The Lord is not slack concerning His promise, as some men count slackness, but is long-suffering to usward, not willing that any should perish, but that all should come to repentance. So, alam niyo po, ang Savior po, dapat po, willing siyang magligtas at kaya niyang magligtas. At pareho po natin ito nakita sa ating pong Panginoong Hesus. Ang tao po, kailangan po ng kaligtasan. Romans chapter 3:10, Romans chapter 3:23, Romans chapter 6 verse 23. Sa kasalanan natin, tayo po ay mapupunta po ng impyerno. Walang sino man sa atin ang matuwid, di ba? Wala ni isa. Ang sabi po, lahat nagkasala at di nakabot sa kaluwalhatian ng Diyos. Ang Panginoon po ang nag-complete ng ating pong salvation. John 3:16, John 4:34, John chapter 19 verse 30. So itong mga bagay po ito, itong mga verses po na ito, nagpapakita po na si Jesus Christ po ay may kapangyarihan para magligtas. Ang gusto ko pong sabihin kung bakit lagi natin dapat ipangaral ang ating pong Panginoong Hesus, lagi nating paniwalaan ng Panginoong Hesus, lalo na sa mga tao, no, sa paligid po natin, i-prove natin ang ating pong Panginoong Hesus. Kasi una, may mga scriptural prophecies. Pangalawa, dahil kaya niyang magligtas at willing siyang magligtas. Yung saving power po ng ating pong Panginoong Hesus. At pangatlo po, because of the sensible proofs. Dahil po may mga pruweba. Una po, sabi po nga po, no one can disprove the existence of the Lord Jesus Christ. Even other religions believe it. Yung mga Muslim naniniwala po sa ating pong Panginoong Hesus. Yung mga iba-iba pong mga relihiyon naniniwala po sa ating pong Panginoong Hesus. So even other religions believe the Lord Jesus Christ, the existence of the Lord Jesus Christ. So wala makakapag-disprove. Undisputed po ang existence ng Panginoong Hesus ito po sa lupa. Marami pong nag-disprove sa resurrection ng Panginoong Hesus, pero hindi po yung kanyang existence. However, hindi po nila makita yung katawan ng Panginoong Hesus. So again, many try to disprove the resurrection of the Lord Jesus Christ, but nobody disprove or nobody can disprove the existence of the Lord Jesus Christ. However, even in that point, they can't found the body of the Lord Jesus Christ either. Isa pa po sa mga pwedeng pruweba po, marami po ang mga tao na persecute ng dark ages because of the Lord Jesus Christ. Bakit po silang kailangan mamatay, no? Para sa Panginoong Hesus. Bakit nila kailangang suungin po ang kamatayan para po sa Panginoong Hesus? It's because they believe that Jesus Christ is real. Sa history po, di ba, yung reliability po ng isang text, reliability ng isang story, or ng piece of history, the closer to the year, kunyari may evidence po yan, let's say mayroong manifestation, mayroong proof of history, the closer to that year, mas reliable. For example, nangyari ang isang piece of history, isang scenario, isang sitwasyon, nangyari po yan ng 1900, 1901 for example. At kung may naisulat na patungkol po dun sa record po na yon ng 1902, most probably yung kasulatan na yon ay totoo, nagpapatungkol dun sa 1901, di ba? Ibig sabihin ko, kung mas malapit yung proof, mas tumataas yung reliability or yung pagiging totoo, yung accuracy po, no, ng piece of history po na yon. At marami po tayo mga naisulat na close po sa era po ng ating pong Panginoong Hesus. Kaya ang gusto kong sabihin, maraming namatay po para sa Panginoong Hesus, maraming mga pinersecute para po sa Panginoong Hesus. Bakit po? Kasi mas malapit po sila kaysa tayo, mas malapit po sila sa panahon ng Panginoong Hesus at sila po ay naniniwala sa Panginoong Hesus. Mas available po nung time po nila yung mga resources po patungkol po sa Panginoong Hesus. Praise God, we have the Bible. Pero I believe during their time, marami pa pong mga proof nung time nila patungkol po sa Panginoong Hesus. So kita po natin yung mga pruweba po na yan. Yung impact po ng kanya pong pagdating, the impact of His first coming, the impact of the coming of the Lord Jesus Christ. Maraming namatay para sa Kanya, mga pinersecute, hindi natagpuan ng Kanyang katawan pero walang makakapag-disprove ng existence ng Panginoong Hesus. Pero nakita din po natin yung influensya ng Christianity. Ang Christianity po, it influenced culture, it influenced science, it influenced art greatly, it influenced literature, it influenced history,
and even governance. Christianity influenced even the governance of many nations in the world. Wala tayong magiging katumbas. You can't have the same big influence as Christianity. Kaya nga ang ginawa na lang po ni Satan, he joined the bandwagon and tried to pervert it. Thank God we are Baptists. Thank God we are after the New Testament church. Kaya yun pa lang po, pruweba na po, yung impluensya po ng Christianity can prove that Jesus Christ is real. That we have to continuously believe in the Lord Jesus Christ. Kaya kung may tao magtatanong sa akin, hindi lang po Bible ang akin pong hawak, although enough na po ang Bible, no, para patunayan po ang Panginoong Hesus. Pero gusto ko lang din sabihin sa kanila na tumingin lang tayo sa paligid natin. We can already see the influence of Christianity. And sino po ang head ng Christianity? Saan po ba galing ang Christianity? Di ba po kay Jesus Christ? So yung pagdating ng Panginoong Hesus may impact. Yung impluensya po ng Christianity, makikita po natin. Paano po yung increase ng church? Acts chapter 2 verse 41. Then they that gladly received his word were baptized, and the same day there were added unto them about 3,000 souls. Kaya alam niyo po, dapat pag-isip-isip po yung mga hindi naniniwala sa Panginoong Hesus. And this is how we should, natin ipakita po sa kanila. Natignan po natin kung paano po nag-survive ang church na ginawa po ng Panginoong Hesus na up to this present, hanggang ngayon na ipapangaral po yung ebanghelyo. Hanggang ngayon po may mga naliligtas. Hanggang ngayon po may mga nababago pong mga buhay. Hanggang ngayon po may mga nagpapatunay po na kumilos po sa kanila ang Panginoong Hesus. Hindi natin pwedeng i-dispute. Kung isang tao lang, dalawang tao lang nag-claim na binago siya ng Panginoong Hesus, na ang tagapagligtas niya ang Panginoong Hesus, pwede natin hindi na po i-credit yan eh. Pwede i-discredit po natin yan. Pero yung thousands and even millions of people testifying about the Lord Jesus Christ, mayroon po yung i-discredit, mga kapatid. Kaya tingnan po natin na ito po, kapag may mga kasama po tayo, they don't believe in the Lord Jesus Christ, ito po yung pwede sabihin na mayroong mga scriptural prophecies, hinula po sa Old Testament at naisulat po sa New Testament, tinupad po ng Panginoong Hesus. Makikita po natin, napakahirap pong nangyari po nun. It's only supernatural, no? Hindi po yan natural, hindi po kaya ng tao po yan. Yung ganyang klase po ng span na sinulat po ang Biblia, hindi po kayang gawin po yan ng normal na tao lang o normal na yung grupo lang na parang conspiracy or whatever, hindi po kaya yan. Talagang supernatural po yan. Only divine can do that. Yung saving power ng Panginoong Hesus can prove, no? Na talagang kaya niyang magligtas at willing siyang magligtas. Sino pong tao in history na ganun po? Na kayang magligtas at willing magligtas? Sino po in history na nagsabing tagapagligtas siya at namatay para sa tao, pero nabuhay pagkatapos? Wala pong ganun. Mga leaders ng mga iba-ibang mga relihiyon, they built religions, 'di ba? Mga samahan, mga societies. They died. And hanggang ngayon patay pa rin po sila. Pero ang Panginoong Hesus, walang body dun sa tomb. And may mga eyewitnesses ng kanyang ascension. May eyewitnesses ng kanyang resurrection. So because of His saving power and because of the sensible proof, yung impact po ng kanya pong pagdating, may mga na-persecute because of the Lord Jesus Christ. May mga nag-try na disprove ng resurrection ni Jesus Christ, pero existence, walang nag-disprove po niyan. Yung influence po ng Christianity, kitang-kita po natin how it shaped the world. Yung culture, yung science, yung art, literature, history, governance, at marami pa pong mga bagay. And even yung influence po, no? Kung gaano po kalaki yung influence po ng Christianity. And ang pinakamagandang proof po doon, yung growth ng church, yung increase in the church. Hanggang ngayon may naliligtas, mga kapatid. Hanggang ngayon may nababago ang buhay. Hanggang ngayon may nagpupuri pa rin sa Panginoon. Kaya, let's continue to believe in the Lord Jesus Christ. And let us continue to preach the Lord Jesus Christ. Sapagkat ito po, totoo po yung ating po pininiwalaan. May mga pruweba po tayong pwede ipakita sa mga tao sa paligid po natin.
Kaya nga, mga kapatid, kung we believe in Jesus Christ, if we believe in the Lord Jesus Christ, share Him. Diba? Talagang ipagalat natin ang ating pong Panginoon. If we believe in the Lord Jesus Christ, show Him. Ipakita natin ang Panginoong Hesus. Kung naniniwala tayo sa Panginoong Hesus, ipakalat natin ang Panginoong Hesus. Ipangaral natin ang Panginoong Hesus. Ipakita natin sa ating buhay ang Panginoong Hesus. Upang pag nakita tayo ng mga tao, magtatanong sila sa atin, bakit ka ganyan? Kasi ako ay may Kristo sa aking puso. Let us show Him and let us stay with Him. Huwag natin iiwan ang Panginoong Hesus. Ang kaligtasan natin, hindi nawawala po yan. Once saved is always saved. Diba? Once tayo po'y maligtas, forever na tayong ligtas. Langit lang tungo po natin. Pero yung katotohanan, may mga umiiwan sa Panginoong Hesus. Hindi nawawala yung kaligtasan nila. Pero may mga nagbabackslide, may mga hindi na nag-share, may mga hindi na nagpapakita sa Panginoong Hesus ng kanilang sarili na ibig sabihin, hindi na pinapakita yung testimony ng sa pagiging Kristiyano. May mga sira na ang testimony. So sana po manatili tayo sa Panginoon. Dahil alam po, marami pa po mga taong kailangan ng kaligtasan at nakatingin po sa atin po mga kapatid. Na sana pag tinignan nila tayo, makita nila ang pag-asa ng Panginoong Hesus. If we believe in the Lord Jesus Christ, share Him, show Him, and stay with Him. Tell these people what it means to believe in Jesus. Let us continue to believe in Jesus. Let us continue to preach the Lord Jesus. Tulad po ng sinabi po ni Apostle Paul sa ating pong main text, sa 2 Corinthians chapter 4 verse 1 to 6, no? Sabi doon, we preach not ourselves, but Christ Jesus the Lord. Bakit po? Because ito po mga pinag-usapan po natin. He is convinced about the Lord Jesus Christ, about the saving power of the Lord Jesus Christ. Ang mga pruweba patungkol po sa Panginoong Hesus, ang mga hula patungkol po sa Panginoong Hesus. Kaya sabi doon, for God who commanded the light to shine out of darkness hath shined in our hearts to give the light of the knowledge. Yan po ibibigay natin yung liwanag ng kaalaman, to give the light of the knowledge of the glory of God in the face of Jesus Christ. So, tayong may ministeryo, tayo mananampalataya, we are given this ministry to preach to the lost, to share Jesus to the world. So, again, let us believe in Jesus and let us preach the Lord Jesus. Tayo po'y manalangin. Dear Father in heaven, thank you Lord sa umaga po ito bigay po sa amin. Thank you Lord sa pagkakataon kayo po ay makapangalan po ng inyong salita. Ako po ay makapangalan ng inyong salita. Nawa Panginoon, ito po amin po na pag-aralan ay patuloy po naming mapagbulay-bulay Panginoon sa aming buhay. Sa mga tao po sa paligid po namin, patuloy po namin may preach ang Panginoong Hesus, mai-share ang Panginoong Hesus sa kanila upang sila po ay magkaroon din po ng pag-asa po sa buhay. Sapagkat totoo po ang Panginoong Hesus, wala pong makakapag-disprove ng Panginoong Hesus yung existence po niya, and even Panginoon, yung katotohanan siya tagapagligtas, makikita po yan sa mga naging hula po sa Kanya, makikita po yan sa Kanyang willingness to save people and the ability to save people. After 3 days, siya po ay nabuhay magmuli upang talunin ang kamatayan at patuloy na magbigay ng kaligtasan. At hanggang ngayon, Panginoon, nakikita namin ang pruweba po ng Kanya pong pagiging tagapagligtas. Nakita namin ang impluensya po ng Christianity. Nakita namin yung impact po ng Kanya pong pagdating po dito. Kung gaano po nagalit po ang mundo nung siya po ay dumating. Siya po ay pinako sa krus. At kasama po yan, Lord, sa plano po upang magbigay po ng kaligtasan po sa amin. Ganun, Panginoon, nakita namin ang increase po. Patuloy na hanggang ngayon, nag-i-increase po ang church. Ibig sabihin, may mga naliligtas. Tuloy-tuloy po ang pagliligtas ng Panginoong Hesus sa sangkatauhan. Kaya dapat, Panginoon, maging kasangkapan po kami ng gospel. We have to be ambassadors for Christ. Panginoon, we have to show them the light, to show them the way, O God. At Panginoon, sana po kami po ang magamit, maging mga evangelists, Panginoon, maging soul winners, Panginoon, maging preachers and teachers of the gospel. Lord, please continue to use us as we continue to believe in the Lord Jesus Christ. May we persuade other people as well to believe in the Lord Jesus Christ. Thank you for everything, Lord. We praise you, we honor you. In Jesus' name we pray. Amen and amen.